Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, OMG, buhay pa. Nako, Yusek Cabral namamasyal. Nakakatakot to, PBBM or BBM, susunod na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Ito na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa isang post, no? Ayon po sa mga netizen, eto, ewan ko lang kung maniniwala rin ba kayo dito Kasi mga kababayan, ito po ang sabi. Walang mapupuntahan ng investigasyon kung ang mga nag-iimbestiga ay sangkot sa anomalya. Nako. 100% agreed, no? Diyan po sa sinasabi ng mga netizen na walang mapupuntahan ang investigasyon kung ang mga nag-iimbestiga ay sangkot sa anomalya. Ayan mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin mga ka-review natin, no? Just comment down below. Sabihin nyo po 100% agreed dito po sa pahayag na ito mga kababayan. Oo nga naman no? Kasi hindi naman siguro sila mga ob-ob, no? Para lipisin nila ang kanilang mga sarili, no? Although napaka-obvious na po mga kababayan, no? Na talagang sila na nga itong tinutumbok ng mga ebidensya, sila na nga itong tinuturo ng mga witness, itong mga nag-iimbestiga di umano, at saka yung nagpapa-imbestiga. Sila na nga ang itinuturo, sila pa ang malakas magpa-imbestiga. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin itong sinasabi dito ni Sir Jason Sa, veteran broadcaster mga kababayan. Sabi niya po dito, inahon ng US si President Maduro ng Venezuela dahil sa cocaine at korupsyon. Hindi tuloy ako mapalagay para kay President Bongbong Marcos. Ayan. Nako yun nga, kinakabahan niya tayo mga kababayan, no? Kasi ano ba? Anong implication nito para sa mga Pilipino? Kasi tingnan nyo nagko-coke or ginawang negosyo yung coke, tapos korupsyon. Ano bang nangyayari sa Pilipinas, no? Ang Pilipinas po ngayon mga kababayan, ang presidente po natin ay allegedly, no? Addictus mga kababayan, kasi hindi pa naman hindi pa nagpapa-hair follicle test. Pero sabi po ng ate niya, nung presidential sister na si Senator Amy Marcos mga kababayan, no? Talagang addictus nga talaga itong si President Bongbong Marcos Jr., no? Addictus, tapos napakalala ng corruption sa ating bansa. Ang tanong dito mga kababayan, susunod na ba si President Bongbong Marcos Jr. sa presidente ng Venezuela? Na hinuli ni President Trump mga kababayan, no? Kung huhulihin po, no, kung huhulihin po nila ang president, for example ang President BBM hinuli ng US dahil sa nagkokok at saka korupsyon, okay? Kasi sa Venezuela mga kababayan, hahawakan muna ng US hanggat hindi pa hindi pa nakakapili, no, ng mas matinong leader. Dito sa Pilipinas, hindi po tayo pwedeng pumayag ng ganon, no? Na Amerika pa ang hahawak sa atin habang hinuhuli nila ang presidente ng Pilipinas, di ba? Hindi pwede 'yon. Kasi hindi papayag ang mga Pilipino na hawakan muli ng mga Amerikano, di ba? So meaning, kapag nangyari po ang ganitong bagay mga kababayan, for example lang naman po ito,
si Vice Presidente Sara Duterte po ang papalit dyan mga kaubayan, no? Kasi yun po ang naaayon sa konstitusyon mga karibyo natin, okay? Oh, Halata na. ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Kayo rin po ba kinakabahan na? Ha? Sa mga posibleng mangyari kay President Bongbong Marcos Jr. ngayong tinutuhanan na or talagang hinuli na ni US President Trump ang presidente po ng Venezuela na si President Maduro dahil po sa negosyo nitong coke dahil ginawang narco state po ang Venezuela at malala rin daw po ang korupsyon gaya sa Pilipinas. Nako po ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang At eto, last po natin pag-usapan etong si Father Flabe, mga kaubayan, no? Pakinggan muna natin si Father at bigyan po natin ng reaction to Nakikiusap kahit isa o dalawa, isang araw na imaanyayahan ng DDS na halika, mag-usap tayo, pagnilayan natin, no? Ibang natin yung troll farm at yung mga namamahala nito. Ito, ibang level to ng hypocrisy, no? Yung simbahan, patuloy na aabot, patuloy na magda-dialogue, patuloy na sa pagdimisyon na prophetic dialogue is for everybody. Prophetic dialogue for everybody pero DDS lang ang pinangalanan mo. Bakit ganun po ba ka makasalanan, Father Flabe, ang mga DDS? Sa tingin mo lang ganun po ba ka makasalanan ng mga DDS para gawin mo to, no? Sa kanila? Bakit yung mga Marcos loyalists ba malaanghel? Malaanghel, malasanto ang mga pag-uugali? Malaanghel, malasanto ang mga pananalita? Kung ikaw nga, Father, di ba? Naka-follow ka pa sa isang page ng malalaswa. Wag kami, Father. Lahat naman tayo nagkakasala. No, lahat naman tayo, wag tayong wag tayong maging wag tayong magmalinis mga kaubayan. Lahat tayo nagkakasala. Pero what I'm trying to point out, bakit DDS lang? Bakit DDS lang? Binayaran ka ba para gawin 'yan? Father, DDS lang? Akala ko ba is for everybody? As long as DDS, ganun ba? Pero pag Marcos loyalist, Marcos vlogger, okay lang? Nako naman, Father. Kakaibang paniniwala yata ito Kakaibang simbahan, no? Actually, Katoliko po tayo mga kaubayan, but ang ginagawa ng Father na ito doesn't reflect, no? The Catholic Church, kumbaga. Ginagamit niya lang ang simbahan para ano, Father? Para kumita. Ito po yung Father na 15 years pong naging addictus At sinasabi niya sa 15 years na yon naging curious lang po siya sa paggamit ng droga, mga kababayan. Biruin mo, 15 years bago ka pa natauhan. Tapos ngayon ikaw, ay kung pangaral ka sa amin, sa mga DDS, grabe. Buti nga hindi kami naging addictus no? Ikaw addictus ka 15 years. Tapos ako nga, hindi ako naka-follow dyan sa Kanta gaming na yan di ba? Na page. Buti ka pa, Father. 15 years ka nang addictus, naka-follow ka pa sa malaswang page. Congratulations, Father, no? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin itong video na ito na nako po, bistado. Di makapaniwala ang lahat, mga kababayan, kasi namataan po si Yusek Cabral. Ito, mga kababayan, pakinggan po natin to. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Milyonaryo. Pahayag ito ni Mr. J. Sonsa sa interview niya with the SMNI. Nakakagulak. Is this true? Sabi niya, may balibalita daw na si Yusek Cabral nakita sa Europe
Ano ba ito? Patay na nga na, tapos nandun pa sa Europe. Okay. Pakinggan natin si Mr. Jason sa. Ang kanyang, ang tawag dyan, at marka ng yung ano, yung last ni Coral. Hindi siya magalaw-galaw. Kaya iba-ibang kwento. Merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon, mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know, conference with Saltico or with Secretary of Institution who was reported yesterday in Paris. Ganito ang Ulit ko natin. ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas or ito ang kanyang, anong tawag dyan, marka ng yung ano, ito yung parang alas ni Cabral. Kaya hindi siya magalaw-galaw. Kaya iba-iba ang kwento. Merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saltico or with Secretary of Institution who was reported yesterday to Paris. So, ito, nakaka-intrigang balita. Again, these are all speculations, ano? Wala pa ring katotohanan. Yung bangkay na autopsy, kaya lang ang PNP nagsabi kaagad na kay Yusek Cabral ngayon. Kaya lang At saka mga kabayan, nakakapagduda po itong bangkay po ni Yusek Cabral, no? Kasi wala pong public viewing, no? Hindi po ipinakita sa publiko, no? Talagang magdududa ka kung siya nga talaga yon. Sapagkat kung siya man yon, mga kababayan, ay dapat ipinakita po sa publiko. Kasi marami rin naman po ang nagmamahal dyan eh. Kahit ganun po ang ginawa niya, marami rin po ang nagmamahal dyan. So, ang tanong, bakit wala raw? Okay? Public viewing, mga kababayan. So, nakakapagduda nga. Tapos ngayon, mayroon pang kumakalat na namataan sa Europe itong si Yusek Cabral. Yari na, mga kababayan. may nabasa kong post na kumu-question, ba't napakabilis ang pagkuha ng DNA? Mga 2 days lang tapos na. Lying down and scrolling. I played Samantala, sabi ng mga doktor, it normally takes 2 weeks bago makuha yung DNA testing. Samantalang dito sa pag-DNA testing kay Cabral is 2 days lang. Kaya sabi ng doktor na yan ang kanyang trabaho. Pwede ba sabihin nyo sa amin saan kayo nagpa-DNA testing para dyan na rin kami? Kasi napakabilis. So may question sa DNA. Kaya hindi mo maalis talaga yung duda-duda. Ako nga, duda ko dahil bakit si Yusek Cabral na sinabi niya na earlier na may fear of heights siya. Takot siya sa mga ganyan bangin. Bakit doon siya mag-standby? Diba? Kahina-hinala eh. So, anyway, yung Cabral files na yon, nakakuha si Senator Ping Lacson ng kanyang kopya galing mismo sa abogado ni Yusek Cabral. Kasi kwento ni Senator Ping na nag-uusap sila ni Yusek Cabral bago siya namatay kasi parang gusto niyang magtestigo sa Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa SARO, yung Special Allotment Release Order. Yun po, napaka-importanting dokumento yun. At handang magtestigo daw si Yusek Cabral, kailang sa unang usapan handang magtestigo, mamaya
nagbabago-bago ang isip. Kaya sabi ni Senator Lacson na sa pag-uusap nila sa abogado, bigyan lang muna nila ng enough space si Jose Cabral na mag-reflect kung ano talagang decision niya hanggang hindi na lang natuloy yung pagtistigo niya dahil may nangyari na sa kanya. So, ano ba yung pagkamatay niya? Disgrasya ba? Nadulas? Posibleng nadulas. Imposibleng doon siya mag-istambay dahil takot siya may phobia siya sa heights. Pangin. So, nagpakamatay ba siya? Posible, siguro. Mas ginusto niya ng tapusin ang buhay niya. O, ito pa, baka totoong buhay pa siya. So yan mga kababayan, ano po ba talaga ang totoo sa likod ng ni Jose Cabral, no mga kababayan? I think kung buhay pa man po itong si Jose Cabral, may plano po sila, no? May plano po sila. Okay? Maybe soon, no? Malaman po natin kung buhay pa, ha? Maaaring ito ay okay, sorpresahin niya natin to, no? At eto, baka magsasama-sama po sila ni Congressman Saldico, di ba? Yan ay speculation lang mga kababayan kasi Europe din di ba? Well, anyway mga kababayan, ano pong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Ay comment ka lang po sa baba. Maraming salamat po.